Magandang umaga po sa inyo lahat. Merry Christmas po. Masaya ba ang ating umaga? Amen. Yan. So announcement lang po, no? Next Sunday, meron pa rin tayong service na kahit yan ay kinabukasan o sa gabi ay bagong taon, no? Tayo po ay mananambahan muna dito. Amen po ba? Amen. Yan. No? So, magandang tapusin natin yung taon na to na nandito po tayo po ay nananambahan sa Panginoon. Yan. No? So, ngayon po ay December 24, no? So, i-celebrate natin yung Christmas ng meron pasasalamat sa Panginoon, no? Sa kanyang naging kabutihan sa atin. Ayan. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin yung Psalm 103 from verse 11 to verse 13. Sabi po dito, "For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him." Yan. Tawagin ko si Aris para sa opening prayer. Hello. Yeah, good morning po. Let's pray. Panginoon, marami po salamat po sa oras na binigay po sa amin para po kami makapagtipon-tipon po sa inyong bahay sambahan, Lord. And kami po ay patuloy nagpapasalamat sa inyong kabutihan na binigay niyo po ang inyong buntong na anak na si Jesus para po kami iligtas, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord. And Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kapatiran na papunta po sa inyong tahanan and bless this worship, Panginoon, at maging kalugod-lugod po sa inyong harapan ng aming ang sambahan ng aming pagkanta sa inyo, Lord. At muli kayo pinagpapasalamat, inaangat po ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, kamayan po muna natin yung mga katabi natin, mga katalikuran po natin at kaharapan. At batiin po natin ang bawat isa ng Merry Christmas! Merry Christmas po sa ating lahat. Salamat po dahil nandito kayo ngayong umaga na ito. Purihin po natin ang Panginoon. Let's sing the song. Born is the King. Give it up! Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. Hold the hope, the hope of the world of life of all mankind. All of the earth rejoice. It's Christmas, it's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. What is the King rejoicing today? It's Christmas. Make a joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth, and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. What is the King rejoicing today? It's Christmas. Make a joyful
bells down. It's Christmas, let His praise resound. It's no crib for a bed. The Lord Jesus lay down His sweet head. The stars in the sky look down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes. The Lord Jesus, no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus. Look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. It's Christmas. It's Christmas. The angels are singing, and I know the reason. The Savior is born. It's Christmas. The bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. Be near me, Lord Jesus. I ask Thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and feed us for heaven to live with Thee there. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason. The Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. Go tell it on the mountain, come on, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, it's Christmas. The angels are singing. Come on. And I know the reason. The Savior is born. Oh, it's Christmas. It's Christmas. The bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Let's pray before we continue. Lord, salamat po. Thank you, Lord, for Christmas. And we know, Lord, the angels are singing above because this morning we don't celebrate Christmas for the gifts. We don't celebrate Christmas for the parties, for the occasions.
but we celebrate Christmas because we know that Jesus Christ is born. Thank you, Lord, because of the birth of your one and only Son, Jesus, who was born in a manger, Panginoon, na walang comfort, walang kahit anong klaseng luho sa buhay, walang kahit anong klaseng karangyaan sa kanyang dugo na nananalaytay para maipakita niya, Panginoon, na siya ay nakakaunawa sa amin, na naiintindihan niya ang aming mga sakit, ang aming mga heartaches, ang lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Salamat po. Thank you for Jesus. Because in Him we have hope. Because in Him we have peace. In Him we have eternal life. And in Him, Lord, we know that there is a future way more beautiful than one we have in this world. One we have in your arms. And thank you for the salvation you give us through Jesus Christ. May we always remember, Lord, that Christmas is not about all the festivities, but it was about the birth of a baby boy in Bethlehem one night to give us hope for the future and to give us life everlasting. We thank you, Lord, for Christmas. We thank you for the opportunity for us to enjoy the company of our families, our friends. Thank you for the opportunity to show each other love. At Panginoon, nananalangin din po kami ngayong umaga na ito sa mga magse-celebrate ng Christmas na may kalungkutan sa kanilang puso, na ang Pasko po nila ay hindi buo at meron po silang mga sakit na dinadala sa kanilang mga sarili. Panginoon, sana ang Pasko po ay comfort din para sa kanila. Yakapin niyo po sila ng inyong mga kamay na pagpuno ng pagmamahal, Panginoon, para kahit po sa kabila ng malungkot na kanilang Pasko, sila po ay makaranas ng pag-ibig na nanggagaling lamang po sa iyo. Panginoon, salamat po dahil may opportunity kami to worship you. Thank you, Lord, dahil meron pong araw ng linggo para itaas namin ang inyong pangalan ngayong Pasko na ito. Salamat, Panginoon, because we have the freedom to sing and shout your name in this place. And may our worship, our service, and this entire morning be glorifying in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing the song. Behold the star of Bethlehem, the Word of God has become flesh. Oh, hear us, the child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Fully God and fully man, He comes for all with open hands. He rules with love on David's throne. All praise belongs to Christ alone. Oh, hear the angel voices
our King is with us. Jesus name. Let's sing. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing, sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, His name, and His name is Jesus. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. From the mountains, we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now, for the Lord our God Almighty reigns. From the mountains, we will shout it out, for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now, for the Lord our God Almighty reigns. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns. Sing, every creature of God, come bless His name. Yeah. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas. Sing, all you people, the Lord Almighty reigns.
pray. Lord, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat because of the Lord Jesus Christ, ang kadiliman, Panginoon, ay nagkaroon ng tunay na kahulugan sapagkat nakita po namin na kami pala ay nabubuhay sa kadiliman sa mundo na ito. And we thank you, O God, for sending the Lord Jesus Christ so that we can have this light. And the light of the world is the Lord Jesus Christ. Only those who would like to live in sin would like to live in darkness. But those who would like to live in Christ will be living in the light, seeing that the cause of sin is death. Pero in Christ, because He is the light, He gives us life. He gives us hope. He gives us future. Kaya salamat, Panginoon, because we have our living hope. Hindi po nanatili sa krus yung aming tagapagligtas. Hindi po siya nanatili doon sa libingan. Siya po ay nabuhay na muli. At darating po siya with all power and glory, and every eyes would see Him. And those that will see Him, O God, will kneel down before Him and say that Jesus is Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na mayroong isang araw na isinilang ang aming tagapagligtas at meron ding isang araw that we can celebrate His goodness and remember, O God, that the start of the sacrifice was there, not on the cross, but there in the manger where our Savior was born. Patnubayan niyo nga po kaming lahat, pagpalain niyo nga po kaming lahat, at naway sa amin pong pag-celebrate bukas ng kaarawan ng aming tagapagligtas na lahat po kami ay mayroong sense of value of what the Lord Jesus Christ has done for our lives. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Inaalay po namin ang aming panambahan sa inyo sa umaga po na ito. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pumaupo ang lahat. Please be seated. Magandang umaga po sa inyo and Merry Christmas. Hindi ko alam kung sumusunod pa rin kayo doon sa tradition of celebrating yung Christmas ng parang bagong taon. Ano bang tawag dyan? Noche Buena. No? Oh, I'm glad to see Jazz is here. From, saan ba siya galing? Singapore? From Singapore. No? May dala ka bang kasama ba si Lee Kuan Yew? Yung spirito ni Lee Kuan Yew. Okay? So, magandang umaga po. Tsaka kasama rin niya si si AC, no? Si Ace. AC. Ayan. Good to see both of you. Kala ko si katabi niya si yung pamangking ko si Angel, no? Pero naalala ko na doon nga pala iniwanan namin sa Cavite. Kagabi, no? Ito yung unang taon. Itong araw na to actually was very emotional for me sapagkat ito yung araw na birthday ng nanay ko no? So, and this is the first year na magsa-celebrate kami nang wala siya. I remember merong isang taon na nag-celebrate kami, wala yung nanay ko. That was many years ago. Dahil siya'y nasa ospital, saktong birthday niya. Parang alam ko, nakunan yata yung nanay ko at that time So, hindi ko alam kung anong sakit niya o kung di nakunan. Basta nagkaroon siya ng problem sa bleeding and then dinala siya sa hospital. Natapat yun na alam ko ay birthday niya. No? So, kasi lagi ko nga sinasabi, hindi kami nagsa-celebrate ng Christmas dahil ang aming celebration talaga ay yung birthday ng nanay ko na 24th. No? So, supposedly this is the day. Although kahit birthday niya, kung sakasakaling buhay pa siya ngayon, ay tuloy-tuloy naman yung services natin. We most probably, gagawin namin yung celebration niya after ng service ng Sunday. At kung saan man kami magtitipon, doon namin gagawin yung kanyang birthday celebration. Last year, we were able to celebrate her birthday. Malakas na malakas pa yung nanay ko noon doon sa bahay namin. That was the last, no? Siya nag-request na doon gawin yung birthday niya sa bahay namin. That was the last celebration. Kaya kung buhay pa yung mga nanay nyo, wag lang tuwing birthday nyo i-celebrate, kundi mag-celebrate na kayo parati kasama sila. No?
Masyal kayo, ayain nyo nanay nyo dahil malungkot. No? Malungkot pag wala na sila and then you will celebrate. Yan ang reality. Kaya habang buhay pa ay mahalin na natin, padala nyo na ng GCash. No? Medyo nakatipid kami ngayong Pasko na to dahil wala kaming pinadala ng GCash nung birthday niya. No? Pero padala nyo na, no? Mahalin natin yung ating mga nanay dahil minsan lang sila natin makakasama. No? Hindi ko naiisip yung loneliness of losing yung loved one mo, no, sa ganitong mga season. Although na-imagine ko dati pag nawala, ano kaya mangyayari, yung mga magulang namin. Pero it goes to show na matatanda na kami, nag-usap na kami magkakapatid kahapon, nag-uusapan namin na matatanda na talaga tayo. No? And we're really quite old. No? At papunta na rin tayo dun sa ganong season ng buhay natin na makikita natin yung ating mga anak, magkakaroon tayo ng mga apo. No? Sabi ko nga, there was a time, sabi ko, Lord, makita ko lang sana si Gideon makatapos ng pag-aaral niya at maging successful din. Medyo okay na. No? You can retire me. Di ba? Pero sabi ko, teka muna, parang lugi yata ako kasi yung mga nanay ko tsaka tatay ko, nakita nila yung mga apo nilang nagkukolehiyo pa. Kaya sabi ko, Lord, pwede bang hanggang kolehiyo man lang ng mga apo ko din? No? Bago nyo kukunin. No? Makita ko man lang magkaroon ako ng mga apo at yung mga apo ko ay maging mga nag-aaral din and I can also celebrate with them. No? So yun lang yung ating mga simpleng pangarap. Pero alam naman natin that we cannot just know. No? Wala naman tayong assurance of what will happen in the future. Kaya ang importante ay hindi po tayo nag-assume ng mga bagay sa atin pong mga buhay. Ang mahalaga sa atin that every day, ang atin pong iniisip ay paano ba natin ilalapit yung ating mga sarili sa ating relasyon sa ating Panginoon sapagkat wala pong way by which tayo ay makakalampas sa katotohanan na kung hindi darating ang Panginoon, no, para kunin tayo na buhay, ay tayo po'y dadaan doon sa separation from this life that we have. No? And that's why we have to make sure na every day we do the best that we can, no, to be the Lord would want us to be. No? Hindi yung the husband that we would want us to be or the wife that we would want us to be or the employee or the student that we would want us to be, but the Lord that the Lord God and how God would want us to be. No? The kind of person God would want us to be sa ating pong buhay dito sapagkat wala ho tayong choice. Darating po tayo at haharap tayo sa Panginoon lahat at tatanungin ng Panginoon, what have you done with me, no? With Christ, knowing Him. Lalo na ngayon, ang buong mundo ay naghahanda na sa Kapaskuhan. Tayo nga lang, maraming wala dito sapagkat marami ang nasa mga probinsya na. No? Sila, yung mga Santos family na nagpunta na sa Cavite, kaya empty yan dahil nagpaalam na sila sa akin kagabi, no? Na meron silang family gathering doon. Kasama nila sila Edros. Dumating sila Edros eh. Pupunta sana sa bahay namin para magdala ng cake. Kaso late na kami nakauwi. Mga 10 na. No? So yung iba naman ay ganun din siguro. Nakasama na sa kanila ang mga pamilya. At wag niyong i-miss yung opportunity na yan kung you're not going anywhere. I-miss yung opportunity to pray with your family members during that Christmas time and season. No? So let me just read to you this passage in Isaiah chapter 9 in verse number 6 and verse number 7. Ito yung pinadala kong passage and verse sa inyo kanina. No? And I'm going to talk about what ought to be our relationship with the Lord Jesus Christ. And I'm going to talk about
why we celebrate Christmas, and I'm going to talk about the gifts, no, the symbolism of the gifts that was given by the wise men. Hindi po three kings, although merong kantang We Three Kings of Orient Are, no? At in fact, yung kanilang kanta na yon, pag binasa nyo yung mga lyrics, it really coincides with the gift that they have given to the Lord, no? Yung nga lang, yung konsepto na sila ay mga hari, hindi po sila mga hari, sila po ay mga magis, no? Sila po ay mga wise men, no? Sila po yung mga, kung sa panahon natin ngayon, sila yung mga scholars, sila yung mga may mga doctorate degrees, no? Sila yung maraming mga doctorate degrees sa kanilang mga pangalan, sila yung mga astronomers na nag-aaral ng kung ano-anong mga libro at pati na rin ng mga alignments ng mga stars at mga galaxy at mga ng mga nangyayari sa ating universe, no? So may matatalino itong mga tao na ito. At alam nila that the Lord Jesus Christ would be born. But let me read to you this passage in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Shall we all stand? Tayo as we give reverence to the word of God. Ang sabi po dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever, and the seal of the Lord of hosts will perform it. The Lord bless His word. Pwede na po tayong maupong lahat. So the idea, yung pinakabuod or yung summary nung nangyayari dito is that nung sinulat ito, it was time of great darkness, and God promised a light, no? At yung light nga na yon ay binanggit dun sa John chapter 1. Okay? That will shine on everyone living in the shadow of death, no? And that light will be called the Counselor, the Mighty God, and His message of hope, no, was fulfilled in the birth of the Lord Jesus Christ and established of His eternal kingdom. He came to deliver all people from their slavery of sin. Okay? So that was, yan ang konsepto ng passage, ng sitwasyon ng panahon na yan. At kailangan nila ng pag-asa. At hindi tayo naliligaw ng landas, no, sa katotohanan na ganoon pa din yung ating sitwasyon sa panahon ngayon. In fact, lumalala na ng lumalala, no? Para tayo nabubuhay sa malumang panahon wherein yung kasalanan talaga ay lumalalim na ng lumalalim at lumalawak na ng lumalawak, and it has influenced not only unbelievers but believers as well, no? Hindi lang mga hindi mananampalataya, kundi pati mga mananampalataya ay naaapektuhan ng kasamaan na nangyayari sa ating paligid, no? So kaya nga napakahalaga na ibalik natin dun sa tamang pananaw at pag-iisip yung katotohanan kung bakit meron tayong Christmas, no? And sa panahon na ito na kung saan itong mensahe ng Pasko ay nabago na, no? Sa maraming tao, dapat tayo mga mananampalataya nananatili yung message of Christmas, and that is about the Lord Jesus Christ, no? Maraming mga tao sa panahon ngayon ay nag-a-assume na God is with them, no? Nakasama nila yung Panginoon. Pag meron silang mga pinagdadaanan, kasama nila yung Panginoon. Andun kami sa oath-taking ni Abby, nagkaroon ng mga video clips doon. Meron nagvi-video pala ng mga reactions ng mga tao nakapasa doon sa bar. And marami doon, lumuluhod pa doon sa sahig at hinahalikan pa yung grounds ng Supreme Court, no?
at tumitingala doon sa langit at pinapasalamatan ng Panginoon sa kanilang mga successes. Which is tama, no? Naluluhod ka sa Panginoon, nagpasalamat ka sa tagumpay ng iyong buhay, pero maraming kagaya niya, no? Na nag-a-assume na sila ay merong relasyon sa Panginoon at kasama nila yung Panginoon without the benefit of really having Jesus Christ in their life. Maraming tao, they assume, anak ako ng Panginoon, pero wala silang relasyon kay Kristo. No? So maraming tao ang ganyan. No? In order for you to claim that yung Emmanuel, that God is with you, or God is with us, you first and foremost must have Jesus as your Lord and Savior. No? In order for God to really be with you. Hindi mo po pwede lang i-assume that God is with you. No? Because lahat tayo ay may kasalanan. Ang sabi ng Bible, tayo ay all have sinned and come short of the glory of God. And that means that we have offended the Lord, and because of sin, we have been driven away by our sin from the presence of God. No? Hindi tayo makaabot sa Panginoon. Kahit lahat ng mga panalangin natin ay hindi aabot sa Panginoon. Kung tayo ay wala pang relasyon sa Kanya. Yung mga taong wala kay Kristo, sabi niya, all have sinned and come short of the glory. Hindi aabot sa langit. Even our prayers, hindi aabot sa langit. Akala mo lang naririnig ka, pero ang reality, maraming tao, sila yung sumasagot sa kanilang panalangin. Inisip mo, ito'y answered prayer. Answered prayer sa mga tunay na mananampalataya, pero yung mga hindi mananampalataya, kadalasan hindi answered prayer, ang pinagtrabahuhan nila yun. Pinagsumikapan nila yun. Blessing, mga blessing, pero yung mga blessing na yun, gawa yun ng sarili nilang pagsusumikap. Kaya nga sa kanilang buhay, makikita mo yung evidence na alam mong sila yung nagtrabaho sapagkat wala sila sa presensya ng Panginoon. Yung buhay nila ay hindi controlled ng Panginoon. Yung kanilang pananaw hindi controlled ng Panginoon. Yung kanilang decision making, wala doon sa economy ng buhay nila, yung Panginoon. Kaya lahat yun ay assumption. It is a false assumption. Yun ang reality. Mahirap siyang tanggapin, masakit siyang katotohanan, pero maraming tao, ang gano'n ang sitwasyon nila sa kanilang buhay. Kung ikaw ay matutulog hanggang alas 3 ng madaling araw sa iyong trabaho, at matutulog ka lang, uuwi ka lang alas 3 ng madaling araw, matutulog ka lang ng 3 oras, magtatrabaho ka ulit. Ha? At sasabihin mo, kumikita ka ng maayos at maganda yung hanap buhay, nakakapag-supply ka ng mga pangailangan mo sa pamilya mo, at sabihin mo, salamat kay Lord. Yung salamat kay Lord, ano lang yun? Mga ending, apostrophe na lang. But the truth of the matter, yung buong pagkatao na yun, yung buong season na yun, hindi mo talaga pinapasalamatan ng Panginoon. Paano mo sabihin salamat kay Lord? Wala ka sa church. Paano sabihin salamat kay Lord? Meron kang mga talents, meron kang mga gifts, meron kang resources, walang parte doon ng Panginoon. Paano mo sabihin na kasama ko yung Panginoon dito? Hindi ka nga nagbibigay ng offerings mo, paano kang kasama yung Panginoon? Hindi ka nga marunong mag-tithes, kasama po Panginoon? Di ba? We're just fooling ourselves. A lot of people are doing that. How can you say God is with you when you're not able to do what you're supposed to do for the Lord? At maraming tao ang ganyan, and sad to say, yan ganyang klase ng konsepto ng pananaw has crept in the churches today. Kaya nga yung the rise of the mega churches, for example, no, has diluted the real meaning of Christianity and godliness. Kasi pumunta ka lang doon, makapag-attend ka, ang sarap ng pakiramdam mo, na-bless ka sa preaching, uwi ka, the same person. At ang pinakamalungkot, ang sabi ng Bible, many of us, are becoming the worst. Bakit worst? Kasi ngayon, meron ka ng image ng Christianity. Kahit ang buhay mo baluktot. Meron ka ng image ng Christianity kahit yung katabi mo, yung asawa mo, ay hindi kayo kasal.
Meron ka ng image ng Christianity kahit na nambababae ka o nang lalaki ka. Meron ng image ng Christianity kahit hindi mo sigurado sa iyong identity. Pag nababanggit yung LGBTQRC, ABCDEFG, pag nababanggit, nasasaktan damdamin mo. Naku, ba't masakit sa... Nagre-rebelde yung puso mo. Yun ang danger niya, di ba? Yun ang danger, but you're coming to church, you assume that God is with you, dahil nag-aaten ka naman, nagsisimba ka naman, you are present, inuubos mo naman yung oras mo pag Sunday, tinitiis mo yung preaching, tinitiis mo yung sigaw ng pastor, kagaya ko ngayon. Ang sakit sa tenga. Iniisip mo, pagpunta mo ng church, yung mga medyo relaxing yung mensahe ni pastor, medyo Pasko naman ngayon, baka pwede magbigay naman si pastor sa atin ng hindi sermon. Baka pwede naman kilitiin ni pastor yung tenga natin ng konti. But you know what? Assuming that God is with you is a matter of that has eternal consequences. Kaya hindi ko siya pwedeng i-water down. Naintindihan nyo? Hindi ko pwedeng bababawi, hindi ko pwedeng simplihan, hindi ko pwedeng hindi maging totoo. At hindi pa pwede kung mali ang pananaw mo at mali ang ginagawa mo sa buhay mo, hindi po pwedeng hindi ka masaktan sa katotohanan. At pag nasaktan ka sa katotohanan, kailangan mong imulat ang sarili mo na ito. Meron ka ba talagang relasyon kay Jesus Christ? Was there a time in your life that you have trusted the Lord Jesus Christ in your heart as your Savior? Because you cannot just assume that God is with you unless you have Christ in you. Because Jesus Christ, our Savior, is someone that we receive in our hearts and believe and make Him to control our lives. When you have Christ as your Savior, then His Holy Spirit comes into your heart and God is with you. But if you don't have Him as the Lord and Savior of your life, God is not with you, He's not in you, and you must have Jesus in order to have God with you. Lahat tayo ay dumaan sa pandemic. Walang naka-free. At nung andyan na yung pandemic, lahat tayo nangangarap na sana may bakuna na. Sana magkabakuna na. No? Nung unang panahon, ng mga panahon ng nagkaroon ng smallpox, no? At pumatay ito ng third of everyone who caught it. Meaning, kung merong 10 na nagkaroon ng smallpox nung unang panahon, divided by 4, di ba? Merong 25, or sa 100, merong 25 na buhay, 75 patay. Tama ba ako, Accountant Joshel? Yung third patay. No? Okay? Yung 75% ng lahat ng nagkaka-smallpox ng 1800s, patay. Ha? 25 lang dito sa atin, mataas pa yung ating batting average ng nabubuhay, di ba? Kasi parang mga ilang percent lang, mga 1% lang yata ang namatay itong pandemic eh. O baka wala pang 1% sa lahat na nagkasakit, no? O hindi na nalalaman sapagkat takot ang lahat ng mga tao, no? But you see, imagine mo ganun kadami ang namamatay. Kung merong 1,750,000 patay sa kalsada. Nung panahon na yon, 1800s. At na-develop nila yung vaccine para sa smallpox. At lahat nagpa-vaccine in order for them to survive. It was an amazing and life-changing innovation. Pero sa pandemic, ito sa COVID, nung na-invento na yung vaccine, ayaw magpa-vaccine ng iba. Di ba? Nilalabanan yung vaccine. Baliktad, no? Nung araw, gustong-gusto nila yung vaccine, nung naniniwala sila sa vaccine, pero itong panahon na ito, ang dami ng mga
pessimist. Ang daming mga cynical. No? Ang daming mga kumukontra. Ang sabi ngayon, huwag kayo magpapabaksin. Maraming dahil i-injectan kayo ng 666. Huwag kayong mapapaksin. Magkikreate siya ng gulo, ng kaguluhan sa inyong katawan at posibleng sirain niya ng inyong mga DNA at kayo'y masisiraan ng ulo. O kayo'y mamamatay. Pag may mga nakikilala akong inaatake sa puso, sabi yan, nagpabaksin siguro yan o kaya inatake sa puso. Alam mo ba na yung kaibigan ko na pastor, ayaw niya mapabaksin. Dahil nga daw, mamamatay ka dyan, baka ma-heart attack ka dyan, ay namatay sa, hindi ko alam kung heart attack o stroke. Wala siyang vaccine. Ano yung kamatayan? Yung kamatayan, dumarating kahit kanino. May vaccine ka man o wala. No? So meron kang vaccine o wala kang vaccine, tayong lahat ay mamamatay. Period. Okay? Kung hindi darating ang Panginoon, mamamatay ka, huwag kang mag-alala. Una-una lang yan. No? Huwag yung takutin sapagkat ang sarili niyo sapagkat ang kamatayan ay appointment, sabi ng Bible. Pag appointment mo na, wala kang choice, hindi pwede sabihin, pwede bang bukas na lang? Hindi, kailangan mong bayaran yung delivery mo ngayon, order mo yan eh. Di ba? Kailangan mong bayaran yung Shopee, bayaran mo siya. No? Wala, appointment yun. Pag pag dumating na yun doon, wala kang choice. Kukunin mo yun, babayaran mo yun, order mo yun eh. Parang ganun ang buhay natin. Wala kang choice. Pag dumating na siya, wala tayong choice. Dumarating siya sa pinakamasaya mong panahon, dumarating siya sa pinakamalungkot mong panahon, dumarating siya ng iba-iba yung kanyang image. No? Pero alam niyo ba, nung merong vaccine ng panahon na yun, lahat ng tao ay kumuha ng vaccine para sila ay masave. Nagpa-inject sila ng vaccine to cure yung smallpox na yun. Yun ay naging mabuting balita sa lahat. Yun ay pinagkaguluhan ng lahat. No? Pero alam niyo ba, yung vaccine, it doesn't save you, kagaya ng smallpox na yun, until you get them, you have them. Hindi mo pwedeng sabihin, inumin mo itong gamot na ito pang tanggal ng sakit ng ulo, at pag inumin mo to, yung sakit ng ulo mo na yan, mawawala. At nilagay mo sa bulsa mo yung gamot. At umuwi ka sa bahay nyo. No? At ang sinabi mo sa doktor, tinawagan mo yung doktor, Dok, ang sakit pa rin ng ulo ko. Hindi nawawala. Parang tumitindi yung sakit ng ulo ko. Ang sabi ng doktor, anong maginawa? Ininom mo na ba yung gamot? Nakainom ka na ba ng gamot? Hindi pa, Dok, nandito lang sa bulsa ko. Parang yung nakita ko yung merong isang TikTok na maliit na clippings nung magkasama yung anak ni Dolphin na mataba nung araw. Bata pa siya. Tsaka si Babalu yata yun eh. Nagkakapi siya. No? At yung bata na anak ni Dolphin, paano anak ni Dolphin na yun? Si Bandol. No? Sa palabas na yun, pelikula na yun, binubuhos niya yung maraming asukal dun sa kanyang kape. Buhos siya ng buhos. Tapos pag buhos niya, iniinom niya, tabang, ang pait pa rin. Buhos siya ng buhos. Hanggang sa naubos niya na yung laman ng garapon. Pinapanood siya ng tatay niya. Tapos sabi ng tatay niya, anong ginagawa mo? Ba't binubos mo na yung asukal dyan sa kape? No? Ang sabi niya, ang tabang eh. Sabi niya, binato ka siya ngayon, ba't hindi mo hinahalo? Ba't ko hinahalo? Pag hinahalo ka, baka sobrang tamis naman, magka-diabetes ako. No? Kaya kahit anong gawin mo, pag hindi mo minimix, paano mararanasan? Malalasahan nga naman. Ganon din yung ating relasyon sa Panginoon. No? Hindi po pwedeng kilala mo lang si Jesus Christ. You will need to have a relationship with Him. You need to receive Him in your heart. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kagaya ng vaccine nung unang panahon, para makuha nila yung benefit, they will have to receive it.
Kaya nga, kung bakit hindi na masyadong kumakalat yung virus ngayon, dahil marami na nagpabakuna ngayon. Hindi yan dahil sa bila na lang siyang nawala. Huminto na yung pag-transmit niya dahil bakunado na ako, bakunado ka na. So hindi na tayo magkakasakit. Ang naiiwan na lang yung mga walang bakuna. Kaya yung mga walang bakuna, sila yung mga sakitin. Sila yung mga sipunin. Yung laging may ubo, laging may sipon, laging masamang pakiramdam. No? Pero tayo na mga bakunado na, hindi tayo naapektuhan nila. Sila lang nag-iisa eh. Sila lang dalawa eh, na walang bakuna eh. Pero lahat ng may mga bakuna, okay ka na, meron ka ng cover. Kung meron kang relasyon sa Panginoon, ganun din. Protected ka. You don't assume the relationship. You need to receive Christ in your heart, and then, only then, can you say that God is with you. Kaya nga yung tanong sa ating lahat, have you received the Lord Jesus Christ in your heart as your Savior? Is Christ really in you? Because if Christ is not in you, then God is not with you. You may assume that He is with you. Pwede mong i-assume na parang naproteksyonan ka, para naingat ka sa kaligtasan, sa kapahamakan, umaayos ang buhay mo. Pwede mong i-assume. Walang problema doon. Ay, tatanggapin ko yung iyong assumption eh. Pero kapag wala kang relasyon, pagdating ng panahon, ang question, sinong haharapin mo? Saan ka pupunta? Nung sinasabi ng Panginoon, all have sinned and come short of the glory, kung kapos, nung sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, saan pupunta yung kaluluwa natin? When we do not have Christ in us. You have to receive Him in your heart as your Savior and Lord. You cannot assume. Kaya sa umaga na ito, yes, you will celebrate Christmas. Yes, you know that Jesus is Emmanuel, that God is with us. But if you haven't received Him yet in your heart as your Savior, then God is not really with you. It is just an assumption that He is with you. Ang kailangan po natin tanggapin sa ating puso si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kailangan natin maunawaan, ano ba talaga ang Pasko? Ano ba talaga yung celebration nito? Kasi ang daming mga haters ng Christmas. Kung hindi kayo aware, maraming yung mga atheists, they don't believe in Christmas. No? Pag merong although pag Pasko, wala pa akong nakilalang tao o madalang ang tumatanggi sa regalo. No? Diba? Ang daming mga kulto sa Pilipinas na hindi naniniwala sa Pasko, pero pag binigyan mo ng regalo, nakangiti, tuwan-tuwa. Diba? No? Pero binibigay mo in the spirit of Christmas. Diba? Maraming Pilipino hindi naniniwala sa kanilang pananampalataya, relihiyon, ang Christmas. Dahil yan daw ay pagan. Pero, tumatanggap ng 13-month pay. No? Tandaan nyo, yung 13-month pay, hindi yan parang extra bonus. Ginawa yung batas na yan dahil sa Pasko. Wala sa ibang bansa sa buong mundo, kung di ako nagkakamali, nang meron 13-month kung di sa Pilipinas lang. Lahat ng mga bonuses, hindi yan ginawang batas. No? Yan ay company policy na ginagawa nila. Sinasabi nila, dito sa company natin na to, tatanggap ka ng 14 months or 15 months, hanggang 15 months ang iyong salary. Sa atin lang may 13 months na ginawang batas. Ha? Dahil saan? Dahil sa Pasko. Kaya kapag di ka naniniwala sa Pasko, dapat hindi ka tumatanggap ng 13 months. At binabalik mo sa kumpanya yun, ito po ay dahil sa Espiritu, ito po ay dahil sa dahilanan ng Espiritu ng Pasko, sa inyo na po itong 13-month nyo. Hindi ko po yan kayang tanggapin dahil itong aking conviction. Ako ay hindi naniniwala sa Diyos. Ako ay hindi naniniwala sa Pasko. Pero alam nyo, marami kasi ang
Gusto ko lang ipaalam sa inyo to sapagkat marami ang mga hindi naniniwala sa Pasko because of the unchristian origins. No? Yung mga pagan origins nito. Yun nga lang, nakakalungkot sapagkat marami talaga ang umaatake pa din sa Pasko. Yung mga pastor ako na they would attack it Kilala, no? Magpo-post pa sa Facebook to convince their members na wag dapat mag-celebrate ng Pasko because Christmas traditions have pagan origins, no? Alam nating lahat na dito sa Pilipinas, ang celebration ng Pasko ay nakafocus sa materialism. No? Obvious naman, pumunta kayo sa riverbanks. Sa riverbanks ba ang tawag doon? Sa mall. Diba? Makita mo kung gaano ka-decorate lahat ng paligid. At kung gaano kadaming namimili. Pumunta kayo sa mga grocery stores ngayon. Ngayong araw na to, ito ang pinakamasamang araw na mag-grocery ka. No? Kung nag-iisip ka ng hahanda mo mamayang madaling araw, ito ang pinakamasamang oras at pinakamasamang araw. Bakit? Na-imagine nyo, ang dami nag-aaway sa pila sa grocery ngayon. No? Ang dami nag-aagawan. Maraming mag-asawang pumapasok sa grocery sa oras na ito, na yung mister, wala pang dalang cart, nandun na, nakapila na. Ha? Sabi niya, pumila ka na dyan habang namimili ako. No? Nakaabang na ron, wala siyang bitbit. No? Wala siyang kahit ano. Parang parking sa SM yang na hindi pa dumarating yung kotse, humaharang na yung mama, yung alay, yung asawa. No, amin na to. Kahit yung sakya, umakyat pa lang doon. Tumatakbo na siya para kunin yung parking. Ito yung mga panahon na yun. Ha? Kaya kitang-kita mo na dito sa Pilipinas at sa buong mundo for that matter, itong araw na ito ay araw na sinet para ang tao maging materialistic. Pag hindi kayo nakatanggap ng regalo sa Pasko, huwag kayong malungkot. No? Dahil hindi naman yan ang essence ng Pasko. Maraming mga issues, alam natin na the Lord Jesus Christ, lagi nating tinuturo, was not born on December 25th. No? Walang date sa Bible. But none changes the fact that Jesus was born and that His birth is worth celebrating. Bakit isina-celebrate ng mga Kristiyano dapat yung Pasko? Imagine mong yung entire chapter sa Matthew at entire chapter sa Luke, no, are dedicated to the events surrounding the birth of the Lord Jesus Christ. Bakit dinidiscuss yung kapanganakan niya tapos hindi mo i-celebrate? Ha? So if the Holy Spirit inspired the gospel writers to describe the birth of Christ in such great detail, it is surely worth celebrating. Masarap na magtipon yung pamilya, nagpapalitan ng regalo, no? Sapagkat yung pagpapalitan ng regalo, pagbigay ng regalo sa isa't isa, is entirely appropriate. Okay magbigay ng regalo. Hindi masamang magbigay ng regalo sa pamilya. Hindi ibig sabihin nagbibigay ka ng regalo, you're being materialistic. Sabi sa Ephesians chapter 4 in verse number 8, when He ascended the Lord Jesus Christ on high, He led captivity captive and gave gifts to men. Ang sabi sa James, that every good gift and perfect gift is from above. Si Brian, nakita ko kanina, dinadrive niya yung kanyang bagong gift ng company kay Claire. Ha? No? Ang sarap yata, meron kang bagong auto. Tamang-tama sa Pasko. Di ba? Tinapat ng Christmas season. No? Ang sabi niyan, every good gift, kaya okay lang magbigay ng regalo. If you're a believer and you're giving gifts during Christmas, hindi ibig sabihin you're becoming materialistic, but you're being godly. Because God gave, for God so loved the world that He gave.
Huwag kang maging hambag. Sino yung hambag? Si Grinch. Tama ba yun? Si Mr. Grinch ba yun? Ang kuripot, hindi makapagbigay. Ang sungit pa. Hindi niya alam, pinagpe-pray siya nung kanyang tauhan na inaalipin niya ng Pasko. Ha? Ng ano? Si Scrooge pala, hindi pala si Grinch, si Scrooge. Si Mr. Scrooge. Di ba? Kaya nga, ang tawag sa mga kuripot pag Pasko ay Mr. Scrooge o Mrs. Scrooge. Christmas can be celebrated without all the trappings. At kahit na anong sabihin natin, walang kinalaman yung mga Christmas tradition, yung mga questionable origins niya sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pag nagtatayo kayo ng Christmas tree, alam niyo ba, dito sa atin ngayon, meron ng nagbebenta ng Christmas tree na tunay. Nakita ko sa may 7,000 pesos, puno talaga. No? Hindi yung plastic, puno talaga. Kaya lang, dahil tunay siya na puno, syempre malalanta siya. No? Kaya lang, hindi ka pa naranasan na magtayo ng tunay na puno. Pero sa ibang bansa, tunay na puno yung kanilang tinatayo. No? Ang sarap yata makita may tunay na puno, tapos lalagyan mo ng decorate. Ano na masama doon? Gusto mong maglagay, naglalagay ka nga ng halaman sa loob ng bahay mo eh. Naglalagay nga tayo ng halaman dito eh. Ang sarap lang yatang panoorin. Pero of course, kung ayaw nyo, di wag. Ba't pa nakita ka ng evergreen na puno, di ba? It seems happier, no? Pag nakita ka ng evergreen na mga puno, halaman. Lahat ng mga kinunek ng mga tao sa Christmas, sa Amerika, meron ng tinatawag na pag Thanksgiving nila, yung Thanksgiving ba yun o Christmas? Yung Black Friday. Alam nyo, all of this, ba? Hindi na natin kailangan siyang gawin at ginagaya na siya dito sa Pilipinas. But wala silang kinalaman doon sa tunay na pag-celebrate ng mga Christian na kagaya natin tungkol sa Pasko. Huwag nating alisin, lagi natin narinig yan, you don't remove Christ during this season. You center on the Lord Jesus Christ. You center on what Christ has given for us and what Christ has done for you and what Christ has done for me. And the reality is this, bilang mga Kristiyano, tayo pong lahat, gusto ko lang malaman nyo that the Bible does not say when Jesus Christ was born. Walang date, walang month, walang year, walang kahit anong date. So wala tayong alam whatsoever. We're blindsided. Bible does not record anyone celebrating Jesus' birth. Walang nag-celebrate. Walang may record sa Bible na, oh Lord, birthday mo ngayon, di ba? Hindi kagaya natin na pag birthday natin, nag-celebrate tayo. No? Pag dumarating sa gantong mga season, palapit ng palapit yung aking birthday at palapit na palapit din yung aking pagtanda at palapit na palapit din na alam kong malapit na ako mamatay. Dahil 1 year, I'm becoming 1 year closer to the grave. Ika nga. Di ba? Sabi nung kilala kong pastor, every time you have your birthday, you are 1 year closer to your grave. And that's reality. No? So the Bible does not record any celebrating Jesus' birth. The Bible does not instruct followers of Jesus to celebrate His birthday. Walang instruction si Apostle Paul na i-celebrate natin. Wala si Peter na instruction, i-celebrate natin ang birth ni Jesus Christ. Kaya, sabi ng iba, because ganyan ang katotohanan, therefore it is wrong to celebrate the birth of Jesus Christ. So goes some people's reasoning. Pero yung mga may reason na ganyan, you will just admire their conviction. No? Kagaya ng mga churches na maraming mga tulis, hindi sila naniniwala sa Pasko. Yung mga Jehovah's Witnesses hindi naniniwala sa Pasko. Ayaw nilang mag-celebrate
No? And i-admire mo sila sa kanilang mga convictions. Imagine mo, nagsasaya, nagpapatugtog ng Frank Sinatrang Christmas song o Perry Comong On the 12th Day of Christmas. Yung kapitbahay mo, ang lakas-lakas. Tapos kayo, ordinaryong kumakain lang kayo. Ordinary nagluluto ka ng paksiw, nagalunggong. Yun ang pagkain mo. Diba? Yung mga anak mo, nandun kayo sa lamesa, kumakain. Regular day, ordinary day lang sa inyo yun. Walang, yung mga 25, wala. Ordinary day lang sa inyo. Yung bahay nyo, walang decoration. Diba? Para sa inyo, ordinary. Ang bigat ng kanilang conviction. No? Yung yung subdivision, nagpa-party. Subdivision namin, magkakaroon ng Christmas party. Hindi sila aatin. Bakit? Para sa Christmas yan eh. Anong ulam niya mamayang gabi? Miswa na may sardinas. Ordinary day. Ibang klaseng conviction, di ba? At i-admire mo sila for that conviction. No? Pero if you think it is wrong to celebrate the birth of Jesus, and you refrain from celebrating it, it's your choice. No? Pero ang importante ganito, sa mga kilala nyo na ayaw mag-celebrate, they will have to cease and desist. No? Desist from having a holier than thou attitude. Na sabi ng Bible, wala naman sinasabi yung Bible dyan, huwag tayo mag-celebrate yan. Kaya dapat hindi natin i-celebrate yan. Dapat huminto sila sa pagsasabi ng gano'n. Yung conviction mo, you keep it to yourself. Kagaya ng conviction natin that we keep it to ourselves. We don't spiritually manipulate people. So kung may kakilala kayong ayaw nila mag-celebrate, huwag nyo silang kumbinsin. Bakit naman? Ang saya-saya. May regalo. May regalong wall clock. May regalong mugs. Ay, ano namang ayaw mong regalo? Mugs tsaka wall clock. At least may regalo kang natanggap. No? Hindi ka walang spiritual manipulation tayo dito. We don't spiritually manipulate people. Ang pinangahawakan natin, Romans chapter 14, verse number 5. Anong sabi doon? Ito, tandaan nyo tong verse na to. Ha? Para kami magko-question sa inyo, you point them here. Ang sabi, one person esteems one day as better than another. May isang tao, para sa kanya, mas mahalaga yung isang araw, yung araw na to sa araw na ganito. While another esteems all days alike. May mga tao, sa kanila pare-parehas lang yung araw na yan. Yung December 25, anong ulam mo dyan? Sa umaga, tuyo at itlog na sunny side up. Sa tanghali, meron kaming munggo, tsaka meron kaming pritong isda. No? Sa gabi ay nagsigang kami ng baboy. Meron kayong skip? Wala. Bakit? Pare-parehas lang sa amin yung araw na yan. Yan ang sabi rito ni Apostle Paul. May mga tao, para sa kanila, merong mahalagang araw, kagaya sa amin, ewan ko sa inyo, merong mahalagang araw. Mahalaga sa amin yung pagsitipon ng Christmas time, Christmas Day. While others esteem all days alike, each one, sabi ni Apostle Paul, should be fully convinced in his own mind. You mind the words in his own mind. Kung ganyan ang conviction mo, then so be it. Kung ayaw mag-celebrate, then so be it. Pero tayo na mga Kristiyano na nagse-celebrate tayo sapagkat gusto nating alalahanin na si Kristo ay isinilang, no? Doon sa sabsaban in a humble beginning, at yun ang simula para patunayan sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Ipinakita ng Panginoon na totoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So in reality, kung ano ang conviction ng iba, you leave them to their own conviction. Pero tayo, that we are convinced that we ought to celebrate it, then let us honor God and glorify Him during that time with our family members. Na itong araw na ito, gusto nating pasalamatan ang ating Panginoon
Doon sa mga ayaw ng Pasko, let them stand firm on their convictions. While at the same time continually examining those convictions in the light of the Scriptures. Kagaya din natin that we're going to examine ourselves in the light of the Scriptures. So sa atin pag-celebrate bukas, o sa inyo na nag-aabang mamayang Noche Buena, or di ba Media Noche ang tawag? Noche Buena ba? Sa inyo mga, ang Media Noche ay New Year. Sa inyo mga nag-aabang ng Noche Buena, then celebrate it, glorifying the Lord. Celebrate it, recognizing the Lord, what the Lord Jesus Christ has done for every one of us. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. No? Alalahanin natin, kagaya ng mga wise men, na nagbigay ng gold, frankincense, and myrrh. No? Yung gold is symbolic of Christ's deity as a king. Yung frankincense represents His purity as a priest of God. At yung myrrh is suggestive of His anointed work as a prophet and of His death. Ito yung binigay sa Kanya. At alam niyo ba, pag inisip nyo maigi, yung mga pagbiyahe-biyahe nila, paglipat-lipat kung saan-saan, most probably, yung regalo sa kanila ng wise men, yun ang kanilang pinanggagastos. Sapagkat lahat yun ay expensive eh. Regaluhon ka ba naman ng ginto? Hindi ko alam, gaano karaming ginto yung regalo sa kanila. Kung gaano karaming frankincense yun, kung gaano karaming myrrh yung binigay sa kanila na yun, na pwede nilang gasto. Alam namang hinawakan ni Mary lang ito, di ba ginamit siguro? Dinala siguro nila yun doon sa Tambunting. O kaya sa Cebuana. No? At napakinabangan nila yung ginto na yun. No? At ginamit nila yun para sa kanilang anong tawag dyan? Paglalakad, pamamasyal, pagbiyahe kung saan-saan dahil sila ay being ostracized, no? For what has done, for what Herod would want to do with them. But mga kapatid, ito lang yung tandaan natin. No? Sa pagtatapos po ng mensahe natin sa umaga na ito. Una sa lahat, you cannot just assume that you have Jesus or God with you. You must ascertain by receiving Christ in your heart as your Savior and Lord. You celebrate Christmas by glorifying God, remembering His goodness. And you celebrate that kasama yung mga mahal nyo sa buhay. Huwag niyong i-allow na kayo'y ma-overcome ng mga tradisyon na makalimutan nyo magpasalamat. Pwede kayo, kung kayo lang ang believer sa tahanan nyo, pwede nyo silang pakiusapan at sabihin sa kanilang, pwede ba na tayo'y magtipon at bago tayo kumain ay manalangin sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. And then remember na the Lord Jesus Christ, God the Father, first and foremost, gave. And then the wise men gave. Ang question sa ating lahat, isang linggo na lang, tapos na yung taon. What have you given the Lord? You have your talents, you have your time, you have your treasures, and you have your testimony to give. Ang tanong, were you able to give all of those sa Panginoon? Do we recognize the fact that God has given us so much this year? No? Testimony nga nila Brian tsaka ni Claire, ang daming kabutihang ginawa ng Panginoon sa amin itong taon na to. Ang daming blessing. No? At ang sabi ng mga nakikinig, sana all. Yeah? Sana all. No? Pero ang katotohanan, hindi nagiging sana all eh. Di ba? Hindi nagiging sana all do sa proportion na nakikita mo sa iba. No? Pero sana all sa proportion na inalat ng Panginoon sa iyo.
that you have so much to thank God for this year. And I hope and I pray that when we sit down, before we sit down, doon sa table kung saan tayo kakain, napigilan niyo yung lahat ng pagsubo, kagaya ng mga nakikita niyo sa palabas sa mga Facebook, na magpipray na, naluluwa nila yung kanilang sinusubo dahil hindi pa nagpipray. Pigilan niyo na kagad sila, kung wala mo nang susubo, pasalamatan muna natin yung Panginoon. At ipangako natin sa panibagong taon, that what God has given you, the time, yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon, yung kayamanan binigay sa iyo ng Panginoon, whether malaki yan o maliit, at saka yung testimony na meron ka sa Panginoon. Be willing and ready to share all those this year. Because the Lord Jesus Christ gave, God gave, the wise men gave. Ang question, what have you given to the Lord? Shall we all stand? Let's bow our heads. Close our eyes. Bago po tayo dumako sa pananalangin, una ho sa lahat, ang dapat nating malaman ngayon ay, at sana naintindihan ng lahat sa atin dito, hindi ho natin po pwedeng i-assume. Hindi ko alam kung ano yung assume sa Tagalog eh. No? Hindi ho tayo pwedeng parang umasa na, kilala ko si Jesus Christ, kilala ko yung Lord. Hindi ho siya pwedeng pagpanggapan. Siya po ay karanasan na dapat pong mangyari sa buhay natin. Karanasan na kung saan alam nating nanampalataya na tayo kay Kristo isang araw. Ako po, October 26, 1989, when I received Christ in my heart as my Savior. Maaring iba sa inyo, hindi nyo na matandaan yung date, pero alam nyo na merong araw na humingi kayo ng tawad sa Panginoon at merong araw na nampalataya kayo kay Kristo. Tinanggap niyo siya, sinabi niyo, mula sa araw na to, si Jesus Christ ang magiging Lord ng aking buhay. Siyang mangangalaga sa aking buhay. That there was that time. Kung wala kayong matandaan, I hope, I pray, na lumapit kayo sa Panginoon sa umaga na ito. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko po lahat ng aking mga maling nagawa, pati po yung aking maling paniniwala. At tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Na mula sa araw na ito, siya ang Diyos na aking susundin sa aking buhay. You pray that prayer. You pray that prayer when you go home. You pray that prayer when you're alone. Pag mag-isa kayo, lumapit kayo sa Panginoon, manampalataya kayo kay Kristo. Then and then, doon nyo lang malalaman that God is with you. Doon lang kayo magkakaroon ng pag-asa at tunay na kaligayahan that God is really with you. Why? Because you have trusted Christ as your Savior and Lord. Hindi kayo nagtiwala sa inyong sariling kakayanan, hindi kayo nagtiwala sa inyong relihiyon, hindi kayo nagtiwala sa mga bagay na ginagawa niyong kabutihan na magdadala sa inyo sa langit at alam nyo, si Kristo lang ang magdadala sa inyo sa langit dahil nanampalataya kayo sa Kanya. Then after receiving Christ, marami sa atin dito, you've been a Christian for so long. Ang question, what have you given to the Lord? Are you giving your time to God? Are you giving your talents to the Lord? God has given you talents. At least meron kayong isa. Ang question, nagagamit nyo ba yung isa na yun para sa Kanya? At least binigyan kayo ng Panginoon ng resources, kaya nga sinasabi ko sa mga kabataan, ng mga magulang dito, bigyan nyo ng pera yung mga anak nyo, baby pa. Sanayin nyo na nag-offering. No? For when they are old, they will not depart from that learning and teaching. That it's more blessed to give than to receive. But are you giving? Or are you hoarding? No wonder, hindi mo kayang sabihin sana all. Because you're keeping so much to yourself, and you're not able to give out.
Sabi ng Panginoon, it's more blessed to give. You cannot outgive the Lord. You cannot outgive God with the time, talent, and treasures. You cannot. If you're a believer, eternity is waiting for you. How can you outgive the Lord? Kaya yung question, are you giving what you're supposed to give to the Lord? And then are you giving your testimony as well? Does everybody know that you are a believer, that you are a Christian? Alam mo na mga tao sa paligid mo na Christian. O nagugulat sila pag sinabi mo, Christian ka din ba? Nasyak sila. Bakit? Kasi yung testimony mo ay parang yatang hindi Christian. O kaya sasabihin nilang, sabi ko na nga ba, Christian ka eh. Kasi kitang-kita ko sa iyong attitudes, kitang-kita ko yung iyong kilos, kitang-kita ko yung iyong pananalita. It's different. Alam ko, sigurado ko talaga Christian ka. Buti na lang sinabi mo sa akin, napatunayan ko talaga na Kristiyano ka because I can see it in how you live. I can see it in your testimony. O sabihin sa'yo na, Christian ka? Bilang merong simangot. Ganyan na ba ang mga Christian ngayon? So when we testify of God's love and faithfulness and all that He has done for us and given to us, then we can be what God would want us to be. Then the essence of Christmas is true to us, sa atin pong lahat. That we can glorify the Lord, that this season and this time, mamayang gabi o bukas ng umaga, ito Lord ay para sa inyo. Sa inyong kabutihan sa aming buhay. Heavenly Father, kayo po yung nagpapasalamat na pinagsama-sama nyo kami bilang inyong mga anak para po magpauri sa inyo at gamitin ang aming buhay. Salamat Panginoong Diyos sa inyong mga anak na nagbigay ng panahon ngayong umaga na ito para po kayo sambahin sa Espiritu at katotohanan at ang amin pong mga nangyari at naganap sa araw na ito ay inaalay po namin sa inyo. Kung meron kaming pagkukulang, kayo nga ang magpuno, Panginoong Diyos. Kung meron kaming pagkakamali sa aming mga ginawa, patawarin nyo nga po kami. Pero higit sa lahat, Panginoon, pinapasalamatan po namin kayo for sending your Son, Jesus Christ. That's the reason why we have a December 25th celebration with our family members, knowing that Christ was born to give His life, to die on the cross, to live again, to give us that living hope, the blessed hope. And that blessed hope is our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for this time and you bless the rest of this day. Pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me ask Brother Dennis to pray for our offerings. Let's pray. Pagpalang Ama, maraming po salamat sa oras na ito. Kami po yung katipon-tipon. At ito po yung papalapit na patapos na taon. At salamat po sa mga magandang mensahe. At sana po ito yung aming pumasok po ito sa aming puso at isipan. And then, let's pray for the offering. Lord God, bless niyo po aming offering. Sana po ito ay matulong sa gawain dito sa church. Bless niyo din po ang mga tao magbibigay po ng kanilang mga offering. Na upang meron pong pang-suporta sa aming pang mga gawain. Ito pong aming dalangin in Jesus' name, Amen. Joy to the world,
and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. Darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. From the mountains, we will shout it out for the Lord our God Almighty. For He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. From the mountains, we will shout it out for the Lord God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Let's pray, Panginoon. Maraming po salamat sa oras na binigay po sa amin at maraming salamat po sa aming napakinggan ng iyong salita. And we pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy magpuspos sa amin ng biyaya, Lord.
at sa aming paghiwa-hiwalay at Panginoon na kami po ay magkaroon ng saya at galak, Panginoon, at pasasalamat na ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak sa Jesus, Panginoon, para po kami iligtas, Lord. At muli kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyong pag-iingat sa aming paghiwa-hiwalay. Pinupuri ka namin, nangat po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless po at Merry Christmas! Kaya tuwing Pasko ay dumarating na, ang bawat isa'y para bang namomroblema. Di mo alam ang regalong ibibigay, ngayon kay hirap nitong ating buhay. Kaya karuling at Noche Buena, tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapagkat si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating pagbarong. Yeso de Borat Amon, makasigipin, Happy New Year, Papasko. At ang hamon mo iuwi sa pagbuong. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sa bandang si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Ulit pa! Kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sa bandang si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin.